Isang magandang buhay na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Dito sa kinatatayuan ko ngayon ay sobrang mahangin. At preskong presko talaga. Pasensya na kung hindi ako nakapag-upload noong mga nakaraang araw dahil pumasok ako ng trabaho. Meron akong bagong sideline ngayon na kung saan ay ah, pwede tayong makabili ng pangangailangan natin at personal hygienes, 'di ba? Kinakailangan nating magayos at kinakailangan nating makakain araw-araw. Hindi naman sa lahat ng panahon ay makabisita tayo sa mga gubat, sa mga bundok, sa mga creek. Pero hindi na natin patagalin pa, no? Ikwento ko sa inyo. Meron tayong tatlong site dito, mga ka-TH. At unang-una ito. Meron akong hinahanap dito na malaking bato. Tapos may tagusan na hole. Hindi ko na lang maipakita sa inyo dito dahil sa ayan oh, masukal na. Marami mga ferns. Hindi ko na mahanap kung saan. Nalilito na ako. Hinahanap ko yun dahil sa isa yun sa example na maipakita ko sana sa inyo na merong nagaganap na treasure recovery dun. At ang nakahits ay isang hapon. Lagi na lang nating sinasabi no hapon, no hapon. Kasi sila yung madalas na makakakuha kasi sila lang naman ang merong mapa at sila yung pinagmanahan. At kung sakaling makakuha man sila, ibabalik naman nila yan sa kanilang lugar, sa kanilang emperor. Yun ang batas nila at talagang loyal na loyal sila sa ganong sistema ng pamamalakad. Yung mga retrieval teams na nagpunta dito galing sa Japan, meron silang mission na mag-remarking sa mga niyog at mag-retrieve sa mga small stash. Yung iba naman ay meron na mga project. At ayan. Eto, lumang daanan to according sa lolo ko kasi lumad na sila dito. Yung papa niya na lolo ko sa tuhod ay talagang sinapit nila yung kagimbal-gimbal noon. Masyadong mahaba kung ikwento ko pero nakapokus tayo dito sa niche na to about treasure hunting. Kaya ito na lang muna. At binabagtas ko yung sa susunod na site kasi hindi ko na makita yon. Ito yung pinakaunang sinasabi ko. At pangalawa naman ay Old Langka. Since positive naman ang area na ito dahil sabi niya ito ay dating kampo ng mga Japanese Imperial Army. Merong lumang daanan dito na hindi ko na makita pa. At eto na, binabagtas ko na. At alam niyo ba na pagka langka ay merong posibilidad na may nakatagong deposito sa ilalim o distansya lang mula sa puno. At yun ang sabi ng kaibigan kong Hapon na ang mga fruit bearing trees gaya ng langka, lansones, basta mga century or sinasabing centennial, lalong lalo na may historyang lugar, dating kinampuhan, meron talagang posibilidad na may nakabaon malapit lang sa puno at hindi masyadong malalim pagka ganito na puno. Pero yung iba na mga prutas, lalong lalo na yung mga sampalok, iba naman yun. Maituring na prutas pa rin yun kahit maasim, pero balita ko bunker yun malalim. Pero eto, yung langka ay nasa 12 degrees lang mga kaibigan. North 12 degrees. At 1 yard lang ang distansya mula sa puno. Yun ay kung meron kayong ganito, pero magtatanong kayo sa akin bakit hindi ko hinukay. Actually mga kaibigan ay hindi naman sa akin itong lupain na ito. Dati sa lolo ko to. Ngunit nabenta na at patay na siya. Yung mga anak niya, mga tiyuhin ko, kanya-kanya ng lugar at binenta na nila yung mga lupain na ito. Sayang lang naman kung ako lang yung makapagdesisyon, hindi ko
At talagang huhukayin ko to kung lupain pa namin ito sa ngayon. Pero wala na kaming mga lupa. Yung mama ko, I mean, dahil binenta na din niya kasama ng iba pang niya, mga kapatid na nagbenta. At ito nga, ulitin ko, 12 degrees lang mga kaibigan. Subukan nyo at kung mag-test dig kayo, bantayan talaga ninyo yung mga backfield. Madalas makakuha yun ng mga bote. Yun ang sabi ng aking kaibigang Hapon. Mga bote na makaluma. At yun yung mga palatandaan na kapag mahukay mo yan sa 4 feet to 5 feet to 6 feet, 7 feet, tuloy-tuloy lang ang test dig. Ibig sabihin, backfield na yan na lupa. At may posibilidad na meron talaga nakabaon. At talagang sundan nyo lang yung mga markers na makikita niyo sa ilalim. Para hindi kayo maligaw, ganun lang. Nasa 12 degrees lang. Pero hindi sa lahat ng ng site kasi iba-iba naman yung layout, iba-iba yung mga sketch ng paglibing ng mga ng mga Japanese engineering batalyon noon. Kaya hindi ko masasabing sa lahat ng site ay ganito. Pero subukan lang ninyo, wala namang mawawala. Basta importante talaga yung mga kakaibang marker na makikita natin sa ilalim. At kapag kinakabahan na tayo, parang gano'n na nga. Pero tiyakin pa rin natin, kumbaga scientific talaga ang kinakailangan natin. Mga ebidensya na nagpapatunay na mayroong nakabaon. Ito talaga, kung ako lang talagang nagmay-ari ng lupain na ito, ay panigurado talaga ako na maghuhukay nito. Kaya lang wala na kaming lupain dito at trespassing na kung talagang pero pasalamat pa rin ako dahil sa kaibigan ko yung nagmay-ari ng lupa dito na matanda. At pinayagan niya ako na mag-vlog dito. Ang sa ganun ay meron akong may content para makapagturo na rin sa inyo ng kaalaman. Ito pangatlo, ito kasi pangalawa na yun yung langka. At ito pangatlo. Sa gilid ng creek na ito ay merong bato na merong butas. Ayan, maya-maya makita natin. At sa 45 degrees northeast side ay merong diyan. Nagtaka yung nagmay-ari ng lupa dito. Sabi niya, bakit ginuhitan ng ganito muka? At ang gamit pa ay yung kulay pula. At sabi niya nung mga nakaraang month pa yun, meron nag-survey dito na mga kontraktor. Pero bakit mukha daw yung inukit doon? Pero hindi natin tiyak kung remarking ba yun kasi hindi naman siya kadalasan kasi sa remarking ay yung mga pako, kabilya at tagtad. Pero iba yun Pero kung remarking man yun, balibagong remarking yun, pintura lang, na kulay pula. Kasi ganyan naman dito kapag mag-survey mga engineers. Ay panigurado ay nabibilang pa rin yun sa human figure. Meron tayong tinatawag na human figure sa 3 grams sa compass orientation, di ba? At yan yung hukay. So may posibilidad na baka meron dito. Ayan yung paghukay ng mga kapwa Pilipino dahil may nakita silang remarking dun. Kasi sabi nila remarking daw yun. At ito, hinukay talaga nila kasi sa unahan dito, merong malapad na bato na merong mga guhit, nakaukit. So stone map kung may turing, di ba? At tinignan ko naman, hindi ko na lang maipakita sa inyo sa video. Pero sa pool talaga ito kasi nagletrang Y ito na creek. Kaya pagka kadalasan ganito, letrang Y tapos nasa gilid pa to, may posibilidad pero merong mga tubig. Hindi talaga maiwasan yung water bin. Alam naman natin na sobrang laki at malawak yung paghuhukay ng mga Japanese troops noon. Kaya hindi madaling makuha. Kumbaga water trap ito, yun. Pero hindi talaga maiwasan ng mga water bin talaga kinakailangan solusyonan. So, although wala tayong mapa, kinakailangan nating i-remp. Yun ang palagi kong sinasabi sa inyo. Lagi na lang tandaan na pagka ganitong plastada, mahirap talagang hukayin pagka mayroong mga tubig o matubig na kailangan ng submersible pump
para makaretrieve. So maraming salamat sa inyong lahat mga ka-TH, at sana kung baguhan ka pa lang sa aking channel, please subscribe naman, at God bless sa inyong lahat mga ka-TH. Bye!